ang ating pinakaiintay kasi may panibagong bodega na naman po. Na puno ng sakong bigas. Ang surpresang ininspeksyon sa pangunguna po ni House Speaker Martin Romualdez and of course, ACT-CIS Party List Representative ang ating partner Erwin Tulfo at iba pang mambabatas at ng Bureau of Customs. Hingi po tayo ng detalye dyan mula mismo kay partner ACT-CIS Party List, Congressman Erwin Tulfo. Magandang umaga, Kong. Magandang umaga, partner niya by Aljo. Buntag, sir. Umaga. Tapos na ito inspeksyon, partner niya at by Aljo. 3 warehouse ang pinuntahan na naman ng grupo. Mukhang dalawa doon makakumpiska yung kanilang mga bigas kasi sobrang tagal na. Yung isa nga, may mga palay pa, inaagyo na. So, ibig sabihin, last harvest pa yon. Nagtataka sa sticker, bakit hindi pa inilalabas? Bakit nandoon lang naka-stack? So, mangyayari niya kung kumpiskay ng gobyerno yan in favor of the government para maibaba sa taong bayan by Aljo. May estimate na ba, sir, kung ilang sako ng bigas ang nandyan sa 3 bodega? Mga 200,000 ulit ito kadami. yung estimate na mga bigas. Kasama na siyempre yung palay na locally na, hindi imported, local. Nakapagtataka na naka-imbak lang doon. So, ang gusto ni Speaker ay sabi niya, ito ay hoarding na. So, definitely, kukumpiskay na ng gobyerno yan, ng DA, in favor of the government para maibenta at maipasa sa murang halaga. Sa tingin niyo po, Congressman, gaano nakatagal na, o kumbaga quote-unquote, naka-hoard o nakatago po yung mga sako-sakong bigas? Sabi niyo, nasa 200,000. Yung iba, yung locally produced, nasa 3 months na raw. Itong mga imported, mga dumating lang daw noong July. Pero sobrang dami kasi, plus isama mo pa yung 3 nahuli dati ng 2 weeks na ito. I think magto 2 weeks na binigyan sila ng Bureau of Customs to come up with documents. Pag wala, kukumpiskahin ng gobyerno. Pag nagkataon, aabutin ng halos sa 500 sacks of rice ang makukuha ng gobyerno. At pag ito inilabas sa palengke, bababa itong presyo. Aminado naman na by Aljo, partner din niya, na yung mga bigas ay actually pwedeng ibenta. Sabi ng isang nagmamanage doon na bodega, pwedeng ibenta ng mas murang halaga by Aljo. Oo. Ano daw ang dahilan, sir? Bakit nila inimbak ng matagal dyan? At anong plano nila dyan? At iniimbak lang nila? Kasi may mga buyer daw sila, mga fast food. So, kanya-kanyang... Yun din yung isa, ganong kadaming fast food. Fast food yan. 200,000, 500,000 in total, para lang sa fast food. Ayun na nga, partner niya. So, hindi na iniwala si Speaker dyan. Pag nakumpiska ng Bureau of Customs ito, diskresyon ni Pangulo kung sa dadalhin. Pero initially, sabi ni Speaker, nag-usap daw sila ng Pangulo, either bibigay sa DSWD, sa Kadiwa, or di kaya sa DA para i-stock ng NFA. Pero, siyempre, yan ay inspeksyonin na mabuti ng mga rice exports natin kung consumable ba yung mga naka-impact ng mga bigas. Kasi may mga agyo na, napakadami. 65,000 na palay, saksong palay. Ay, ina-agyo na doon sa isang bodega, partner niya by Aljo. Okay, sir, marami pa siguro dyan bodega na maaari niyong inspeksyonin pa. Hindi lang natin siguro babanggitin, pero sunod-sunod na ito, sir. Maganda ginagawa po ninyo. Actually, ang isa lang ang mensahe dito ng Speaker of the House, dahil may oversight function naman kami, ilabas nyo na yan. Kung hindi, wag na ninyong antay na kumpiskahin ng gobyerno. Malulugi kayo. Pag kinumpiska yan, syempre, yan ay forfeited na. Ay syempre, namuhunan din naman sila doon, Aljo. So, we're giving them the chance. And now is the chance to bring it out, lahat ng stock nila, bago maging huli. Pero, the point is, wag naman yung masyadong mahal. Dapat yung balik sa 40. Yung isang nagbabantay doon, sabi, sir, kaya naman ibalik sa 42 pesos per kilo, sabi niya. Lalo na yung mga member ng PRISM, it's an organization of importers and traders. Meron silang gano'n. Kaya daw hanggang 40 pesos, hanggang 42 ang isang kilo. So sabi ng Speaker, ilabas na ninyo para hindi naman kayo malugi totally. At least mabawi pa ninyo yung inyong puhunan and then yung ikang mga ginastos ninyo, mababawi pa ninyo.